Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig na Sofia at Tres. Ate, bayaran na naman namin ng tuition, sabi ni Shine. Napabuntong hininga si Sofia at binuksan ang wallet niya. Kaso, bilang na lang ang pera niya. Malaki ang tuition fee ni Shine at hindi naaabot ang pera ng Sofia para ipambayad sa tuition ng kapatid niya. Pwede kayang ihuli muna natin yan, Shine? Kakatanggap ko pa lang sa trabaho. Wala pa akong sapat na pera eh. At saka may bayarin rin si Shami at Sander sa eskwelahan nila. Pwede naman siguro akong makiusap muna. Ate, or hihiram na lang muna siguro ako sa kaibigan ko. Susubukan ko rin maghanap ng part-time job. Ate Sofia, para naman hindi ka na mahirapan pa. Lalo sa pagpapaaral sa amin. Napangiti si Sofia. Salamat sa pag-intindi, Shine. Ani Sofia, sabay tapik sa balikat ng kapatid niya. 4 silang magkakapatid at si Sofia ang panganay. Maaga silang naulila sa kanilang mga magulang. Kaya naman si Sofia na ang tumayong nanay at tatay para sa mga kapatid niya. Napilitan na ring huminto sa pag-aaral si Sofia dahil marami siyang kailangang unahin kesa sa sarili niya. Si Shine ang pangalawa sa magkakapatid. Nasa unang taon na ito ng kolehiyo. Si Shami naman ang pangatlo na nasa high school at si Sander na bunso ay nag-aaral pa lang sa elementarya. Si Sofia na ang nagpapaaral sa mga kapatid niya. Hindi nakapagtapos ng high school si Sofia. Kaya naman, nahihirapan siya sa paghahanap ng trabaho. Pero sinwerte siya at natanggap siya bilang janitress sa kumpanyang kanyang pinag-applyan. Sofia, buti naman at hindi ka na late. Napaka-stricta pa naman ng head janitress dito. Akala niya ata siya ang may-ari ng kumpanya eh. Sabi ni Kim na isa ring janitress at ang kaibigan ni Sofia. Si Kim rin ang nagsabi na may hiring. Kaya nakapag-apply kaagad si Sofia. Muntik na nga akong malate eh. Inasikaso ko pa kasi ang mga kapatid ko. May pasok sila ngayon. Ikaw na talaga ang dakilang ate. Komento ni Kim at pinalakpakan pa si Sofia. Natigil ang pag-uusap nila nang biglang sumulpot ang head janitress na si Edith. Hinagod nito ng tingin si Sofia. Napalunok naman si Sofia sa kaba. Ikaw ba yung bagong janitress? Kunin mo ang uniform mo sa locker room. Ikaw ang nai-assign kong maglinis ng 14th floor. Ikaw ang ipapalit ko doon sa umalis na janitress. Okay po, ma'am. Ipapaalala ko lang sa'yo, iha, janitress ka lang dito. Kaya wag kang kumarengking o magpa-cute sa boss natin. Bilin ng ginang bago tuluyang umalis. Kumunot naman ng noo si Sofia. Boss? Bakit naman ako magpapakyut sa boss? Naguguluhang tanong ni Sofia kay Kim. Natawa bigla si Kim. Yung 14th floor kasi ay ang palapag kung nasaan ang opisina ni Sir Tres Borromeo. Siya ang may-ari ng kumpanya. In short, boss natin siya. Gwapo kasi yun si Sir at single. Kaya ganoon na lang kung makapagsalita si Aling Edith. Mukhang type din ata nun si Sir Tres eh. Ganun ba? Patangong sabi ni Sofia. Ang swerte mo girl. Buti ka pa doon nilagay. Matagal ko nang pangarap na ma-assign sa 14th floor eh. Kaso ayaw ni Aling Edith. Akala ata lalandiin ko si Sir Tres. Well, pwede naman. Sabi ni Kim at hinila na si Sofia papunta sa locker room. Habang nagpapalit ng uniforme si Sofia ay biglang lumapit si Kim sa kanya at may pinakitang picture. Sino yan? Artista? Takang tanong ni Sofia habang nakatitig sa lalaki na nasa litrato. Artistahin, di ba? Pero hindi siya artista. Si Sir Tres yan. Siya ang boss natin. Boss? Mukhang kaedad lang natin ah. Ang successful naman niya sa buhay. Sobrang successful, Sofia. Isang pamilya nila sa pinakamayamang angkan dito sa Pilipinas.
Nasa dugo na nila ang pagiging negosyante. Negosyante din kasi ang parents ni Sir Tres at pati na ang lola nila. Ganoon na rin ang mga pinsan niya na sina Uno Borromeo at Dos Borromeo. Pagkakwento ni Kim at pinakita naman ang litrato ni Uno at Dos. Ang gwapo naman ng lahi nila. Napanguso si Sofia habang tinititigan ang litrato ng mapipinsang Borromeo. Gwapo pa sa gwapo. Nung nagpaulan ata ng kagwapuan si Lord, ay nasa lunang angkan nila ang lahat. Libre lang naman mangarap. Kaya naman, pinapangarap kong makikasal kahit isa man lang sa magpipinsang Borromeo. Pero si Sir Uno ang pinaka-type ko. Medyo masungit pero mabait naman. Natawa na lamang si Sofia. Sinimulan na nila ang trabaho nila. Sobrang lawak ng 14th floor, kaya napabuntong hininga na lang si Sofia. Wala rin naman siyang karapatang magreklamo eh. Kinuha ni Sofia ang mop at nagsimula ng linisan ang sahig. Pagkatapos maglinis si Sofia, ay nagpahinga muna siya saglit at nag-stretching. Sumakit kasi ang likod at leeg niya kakayuko kanina. Dinampot ni Sofia ang mop at akmang aalis na sana, pero napapitlag siya nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Sumisigaw rin ito. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Hinawi niya ang braso ng lalaki at pinaghahampas ito ng mop. Nagalit siya dahil niyakap siya nito nang walang permiso at kakalinis niya lang sa sahig, pero madumi na ulit ito ngayon. Bastos! Manyakis! Manyak! Sigaw ni Sofia. Aray! Aray! Teka lang! Reklamo ng binata at napapadaing pa. Nabitiwan ni Sofia ang map noong napagtanto niya kung sino ang lalaki. Sa picture niya lang ito nakita kanina. Kaya naman sobra siyang na-starstruck ngayon na nakita niya ito sa personal. Napaatras si Sofia at nanlaki ang kanyang mga mata. Pinamulahan siya ng pisngi at kaagad na gumuhit ang hiya sa kanyang sistema. Napansin ni Sofia ang pagkagulat sa mukha ni Tres. Sorry sir, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Huwag mo po akong susantihin. Marami akong kapatid na pinapaaral. At ito na lang ang trabaho meron ako. Pasensya na talaga sir. Paulit-ulit itong sinabi ni Sofia. Sobra siyang nagsisisi sa ginawa niyang pagkampas ng mop kay Tres Borromeo. Wala naman kasi siyang kamalay-malay na si Tres pala ang yumakap sa kanya at hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya bigla ang niyakap nito. Naiintindihan ko ang ginawa mo. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Dapat nga, ako pa nga ang mag-sorry kasi bigla-bigla na lamang kitang niyakap. Bakit mo nga po ba ako niyakap, sir? Akala ko kasi, kilala kita. May kamukha ko kasi. Sino naman yung kamukha ko? Artista ba, sir? Marami kasing nagsasabi sa akin na kamukha ko raw si Ann Curtis. Pabirong hirit ni Sofia. Bahagya namang natawa si Tres. Pasensya na ulit. Okay lang po sir. Sorry din po at saka magandang araw nga po pala. Ngayon pa lang kita nakita dito. Are you new here? Who hired you? First day ko po ngayon sa trabaho, sir. Nalaman ko po na naghahanap kayo ng bagong janitor. Kaya naman kagad ako nag-apply. Buti nga natanggap ako eh. Biglang natahimik si Tres at seryosong napatitig sa mukha ni Sofia. Kinapaka pa naman ni Sofia ang mukha niya para i-check kung may dumi ba sa mukha niya. Grabe na lang kasi kung makatitig si Tres sa kanya. May dumi po ba sa mukha ko, sir? Hindi na mapigilang magtanong ni Sofia. I have to go. May meeting pa ako. Sabi ni Tres at nilampasan ang dalaga. Hindi man lang nasagot ang tanong ng dalaga. Napanguso siya at kunot-dong sinundan ng tingin ang binata. Sumapit na ang lunchtime at kasama na ulit na Sofia ang kaibigan niyang si Kim. Nasa kantin sila at kumakain ng lunch. Anong iniisip mo? Usisa ni Kim. Kanina pa kasi mukhang malalim ang iniisip ni Sofia. Nakilala ko na kasi si Sir Tres Borromeo. Talaga? Gwapo no? Crush mo na ba? Sunod-sunod na tanong ni Kim na may halong panunukso. Crush? Hindi ko siya crush. May nangyari kasi kanina. May nangyari ba sa inyo agad?
Gulat ng tanong ni Kim. Nasamid naman si Sofia. Medyo napalakas ang boses ni Kim, kaya naman karamihan sa mga tao sa kantin ay napalingon sa mesang kanilang kinaroroonan. Sinanyasan ni Sofia si Kim na huminahon muna. May nangyari na ba sa inyo kaagad? Mas kalbadong tanong ni Kim. Gaga, hindi. Walang nangyaring sexual. Ang ibig kong sabihin, may nangyaring hindi maganda kanina sa amin ni Sir Tres. Nahampas ko siya ng map. Ha? Bakit mo naman kasi ginawa yun? Bakit mo siya hinampas ng map? Naku, kapag nalaman yan ng mga babae may crush kay Sir Tres, susugurin ka nila, tiyak. Bakit mo naman sinaktan si Sir? Bigla niya kasi akong niyakap. Self-defense lang naman ang ginawa ko, no? Ha? Niyakap ka niya? Ha? Ang swerte mo naman. Swerte pa yun? Awkward nga eh. Ang yummy kaya ni Sir kahit 24/7 niya pa akong yakapin. Hindi ako magre-reklamo. Pero bakit nga ba kanya niyakap? Medyo weird nga ha? Napagkamalan niya lang ako. May kamukha raw kasi ako kaya akala niya ako yun. Sino naman kaya yung kamukha mo? Wala naman ibang kamukha ka bukod sa tatay mo. Hindi niya naman nabanggit kung sino. Nagsorry ka ba kay Sir sa pagambas mo ng map sa kanya? Baka patalsikin ka niya bigla sa trabaho. Pareho naman kaming nagsorry at wala naman siyang sinabing patatalsikin niya ako. Kasalanan niya rin naman yun, no? Sa bagay, hindi rin naman kasi ganoon kasama si Sir Tres. Hindi naman siya basta-bastang nagpapatalsik ng empleyado. Tapos na ang lunch. Magchichismisa na lang ba kayong dalawa dyan? Balik na sa trabaho. Huwag feeling prinsesa. Inis na wika naman ni Edith. Halos sabay namang napalingon sina Sofia at Kim sa head janitress. Masama naman ang tingin nito sa kanila. Inirapan pa sila nito pagkatapos. Grabe talagang matandang yun. Feeling boss talaga. Palibhasa wala siyang katismisan dahil sa sama ng ugali niya. Hayaan mo na lang. Payo ni Sofia at mabilis na tinapos ang pagkain para makabalik na agad sa trabaho. 9:00 na nang matapos ang trabaho ni Sofia dahil sa dami ng nilinis niya. Tinulungan niya rin kasi si Kim sa paglilinis ng 10th floor. Bago umuwi ay nagpahinga muna si Sofia sa hagdan sa labas ng building. Umupo muna siya doon habang hinihintay na lumabas si Kim. Kinakausap pa kasi ni Edith si Kim. Humikab ang dalaga at todo pigil ng antok niya. Uuwi ka na ba? Tanong ni Tres. Gulat namang binalingan na Sofia si Tres. Nakatayo na ito sa gilid niya. Nakasuot ng turtleneck at nakasabit sa balikat niya ang kanyang itim na coat. Kahit gabi na ay fresh na fresh pa rin ang itsura ni Tres. Magandang gabi, sir. Magandang gabi rin. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita. Naku, hindi na po sir. Hinihintay ko po pa kasi yung kaibigan ko. Dito rin po kasi siya nagtatrabaho. Magkalapit lang po kasi ang bahay namin. Kaya sabay na kaming uuwi. At saka hindi naman po appropriate na ihatid ng isang employer ang empleyado niya. Why? There's nothing wrong with that. Concern ako sa mga empleyado ko. At saka gusto ko lang naman makauwi ka ng safe at makatipid ng pamasahe. Salamat po sa concern, sir. Pero okay lang po talaga ako. Hihintayin ko na lang po ang kaibigan ko. Aalis na sana si Tres pero may bigla siyang naalala. Pasensya na nga pala ulit sa nangyari kaninang umaga. Senserong sambit ni Tres. Nakangiting tumango si Sofia. Ayos na po yun. Sir, sorry din po. So paano? Aalis na ako. Good night at mag-ingat ka pa uwi. Paalam ni Tres at sumakay na sa kotse niya. Nang makaalis na ang binata ay bigla namang sumulpot si Kim. Parehong nakasunod ang tingin nila sa papalayong sasakyan ni Tres. Anong pinag-usapan niyo ha ni Sir? Tanong ni Kim sabay sundot sa tagiliran ni Sofia. Nag-alok siya na ihatid ako pa uwi at saka nagsorry din siya tungkol sa nangyari kanina. Bakit ka naman niya ihahatid? Concern lang daw siya sa empleyado niya. Pagkipit balikat ni Sofia. No? Mabait naman si Sir Tres.
At totoo namang concern talaga siya sa lahat ng empleyado niya. Pero never pa niyang inalok na ihatid pa uwi ang kahit na sinong empleyado. Pwera na lang sa'yo. Ano na naman ba ang tinutumbok mo, Kim? Diretsuhin mo nga ako. May naaamoy akong malansa. In English, I smell something fishy. Feeling ko. Type ka ni sir. Type agad. Hindi ba pwedeng sadyang mabait lang talaga siya? Binibigyan mo naman ng mali siyang kabutihang ginagawa niya. Hindi ka ba kinikilig, Sofia? Dapat nga, mag-celebrate ka kung sakaling type ka talaga ni sir. Ang gwapo kaya nun nung boss natin, tapos ang yaman-yaman pa. Kapag naging kayo, ay talagang sobrang swerte mo. Ayoko sa gwapo, kasi maraming kaagaw. Ayoko rin sa mayaman, kasi baka husgahan ako ng pamilya niya. Mahirap lang ako, Kim, at hindi ako nararapat para kay Sir Tres. Langit siya, habang ako lupa naman. Sobrang laki ng agwat namin sa buhay. Pero, wala naman sa estado yan eh. Hindi naman malapong magustuhan ka ni Sir Tres. Maganda ka kaya, Sofia. Mabait at masipag. Mapagmahal pa sa pamilya. Napangiti naman, Sofia. Tara na nga, Kim. Sa jeep na lang tayo magtsismisan. Baka lalo pa tayong gabihin. Aya ni Sofia at hinila na ang kaibigan patungo sa sakayan ng jeep. Habang naghahanda ng agahan si Sofia, ay biglang lumapit sa kanya ang kapatid niyang si Shami. Si Shami ang pangatlo sa kanilang magkakapatid at nasa high school na ito. Ate, ayoko na pong pumasok sa school. Biglang sambit ni Shami. Natigilan sa paghihiwa ng mga rekado sa Sofia. Nagtataka niyang tinignan ang kapatid. Bakit naman, Shami? Pinagtatawanan po kasi ako ng mga classmates ko. Pinagtatawanan? Bakit? Ulila daw ako eh. Walang mga magulang. Kaya ang dapat daw nasa ampunan ako. Nakaramdam ng hapdi si Sofia sa puso niya. Nasasaktan siya para sa kanyang kapatid. Shami, huwag mo silang pakinggan. The more napapansinin mo sila, ay mas lalo ka lang nilang aasarin. At isa pa, hindi ka naman dapat dalhin sa ampunan. Kaya nga andito ako, di ba? Ako na ang guardian nyo. Ako ang nanay at tatay nyo. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. At saka, pupunta ko sa school mo bukas para makausap ang principal. Dapat mabigyan ng aksyon yan. Bullying ang ginagawa sa'yo at walang magandang maidudulot yan sa isang tao. Bakit ba kasi wala tayong mga magulang, ate? Naiingit ako sa ibang bata sa tuwing sinusundo sila ng nanay at tatay nila. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng bata sa mundo ay ako pa ang nawala ng magulang na hindi ko man lang nakasama ng matagal sina nanay at tatay? Malungkot na sabi ni Shami. Niyakap ni Sofia ang kapatid. Maya-maya pa ay narinig na ni Sofia ang paghikbi ni Shami. Nasasaktan siya dahil alam niya kung gaano kahirap ang lumaki na walang mga magulang sa tabi. Maliliit pa lang ang mga kapatid niya noong namatay ang mga magulang nila. Tinamaan kasi ng bagyo ang probinsya nila noon at kasama sa nasawi ang mga magulang nila. Namatay ang mga ito dahil sa pagproprotekta sa kanila. Shami, hindi kita pipigilang umiyak. Pero palagi mong tatandaan na nandito lang ako. Kung namimiss mo sina nanay at tatay, pwede mo naman silang kausapin. Magdasal ka kasi maririnig nila yun. Ganito naman talaga ang buhay eh. May mga taong namamatay kasi oras na nila. Pero kahit wala na sila, ay palagi lang silang nasa puso natin. Tama ka, ate. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Siyempre naman, mahal na mahal ko kayo at hindi ko magagawang pabayaan kayo. Pumasok na si Sofia sa trabaho pagkatapos mayatid sa school sina Sander at Shami. Habang naglilinis ng sahig si Sofia ay bigla na namang sumulpot si Tres. May dala itong supot na iniabot niya bigla kay Sofia. Good morning, Sir Tres. Masiglang bati ni Sofia. This is for you.
Ano po to, sir? Tanong ni Sofia, saka sinilip ang laman ng supot. Breakfast. Just in case hindi ka pa kumakain. Hala, nakakahiya naman sir. Bakit niyo po ako binigyan? Busog kasi ako, kaya sa'yo na lang yan. May kape rin dyan. Salamat sir. Saan ka nga pala magla-lunch mamaya? Biglang tanong ni Tres. Bahagyang kumunot ang noo ni Sofia. Sa kantin lang sir. Sagot ni Sofia, saka nagtataka pa rin. Pwede ba ako makasabay? Makikisabay? Oo naman sir. Ikaw naman ang may-ari nitong building, kaya sa'yo rin yung kantin. Okay, sasabay ako sa'yo mamaya. Sige po. Nagpaalam na si Tres at nakangiti pa itong umalis. Noong sumapit ang lunchtime ay hindi makasubo si Sofia. Hinihintay niya pa kasi si Tres kasi nangako siya na sabay silang kakain ng lunch. Pasulyap-sulyap si Sofia sa entrance ng kantin at napansin iyon ng kaibigan niyang si Kim. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo doon? May hinihintay ka ba? At saka bakit hindi ka pa kumakain? Mapapagalitan na naman tayo ni Aling Edith kapag natagalan tayong matapos sa pagkain. Hinihintay ko kasi si Sir Tres. Ha? Si Sir? As in, Tres na boss natin? Bakit naman? Anong meron? Sabi niya kasi, sabay kaming kakain ng lunch. Nakakahiya naman kung mauuna ako. Bakit kayo magsasabay? Kayo na ba? Diyos ko, kakaiba talaga ang kamandag mo, Sofia. Mag-iisang linggo pa lang tayo dito, pero mukhang napaibig mo na kagad si Sir Tres. Pangaasar ni Kim at kinikilig pa ito. Tangik, hindi sa ganun. At saka boss natin siya, kaya nakakahiya naman kung tatanggihan kung gusto niya. Ang weird talaga ni Sir, no? Bakit kaya pa nailapit siya sa'yo? Ano kayang meron? Baka magkakilala kayo sa past life niyo. Magjowa sa nakaraan na muling pinagtagpo sa kasalukuyan. Natatawang sambit ni Kim. Naghintay pa ng ilang minuto si Sofia, pero hanggang sa natapos ang lunchtime ay walang Tres na sumulpot. Habang naglalakad si Sofia patungo sa storage room ay nakasalubong niya si Tres. Nagtama ang mga mata nila. I'm sorry, hindi na ako nakasabay sa'yo kumain ng lunch. Kasi dinalaw ko pa ang lola ko. Tipid nang umiti si Sofia. Wala pong problema yon, sir. Wala naman po akong hinanakit. Babawi na lang ako. How about we have dinner tonight after ng work mo? Libre pa yan, sir? Sure. Yun ay kung sasama ka. Sasama po ako. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng pagkain? Sagot naman ng dalaga. Kagaya na ng pag-usapan ay hinintay ni Tres sa Sofia para sa kanilang dinner. Pinauna na ring umuwi ni Sofia si Kim. Napalunok pa ang dalaga nang pagbuksan siya ni Tres ng pinto ng kotse. Namangha siya sa pagiging gentleman ni Tres. Dito tayo kakain? Tanong ni Sofia at gusto na lang niyang lumabas sa restaurant. Bigla kasi siyang nahiya dahil sa suot niyang janitress uniform. Haggard na rin siya at wala pang make-up, kaya pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa ganitong kasosyal na lugar. Karamihan sa mga customers ng restaurant ay mayayaman. Naiiba sa estado ng buhay ni Sofia. Maghihintay na lang po ako sa labas, sir. Bakit naman? Tayong dalawa lang ang magdi-dinner, kaya bakit ka lalabas? Let's go. May nai-reserve na akong table para sa atin. Ani Tres, sabay lahad ng kamay niya. Nakakahiya ang suot ko, sir. Hindi po ako bagay dito. Saad ni Sofia at napakamot sa kanyang batok. Sino naman ang nagsabi na hindi ka bagay dito? Kunot noong tanong ng binata. Napayuko si Sofia. Bigla na lamang hinawakan ni Tres ang kamay ni Sofia. Sa kamera ang hinila si Sofia punta sa table na nireserve ni Tres. Ipinaghila pa siya ng binata ng upuan. May lumapit na waiter para kuhanin na ang kanilang order. Inilibot ng dalaga ang paningin niya. Sa tanang buhay niya ay ngayon pa lamang siya nakapasok sa magarang restaurant.
Hanggang karinderya lang kasi ang kaya ng budget niya. First time mo dito? Tanong ni Tres habang pinagmamasdan ang mukha ni Sofia. Oo, sir. Ito rin ang unang beses na nakapasok ako sa isang restaurant. Really? Hayaan mo. Dadalhin kita sa iba pang restaurant. Marami akong alam. Bakit, sir? Anong bakit? Bakit mo ako dadalhin sa iba pang restaurant? Ibig sabihin ba ay masusundan pa tong dinner natin? Napainom ng tubig si Tres. Ayaw mo ba? Okay lang naman sa akin, sir. Pero bakit mo ginagawa to? Kasi gusto kita. Po? Gusto? I like you, Sofia. Mas gusto ko pa sanang makilala ka. Halos lahat na ata ng laway ni Sofia ay nalunok niya na. Gustuhin niya mang magsalita ay walang gustong lumabas sa bibig niya. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang isagot kay Tres. Hindi mo kailangang magustuhan ako pabalik. Well, sana nga magustuhan mo ako pabalik. Pero hindi naman kita minamadali. Maagap na sagot ni Tres at kabado pa. Bakit mo naman ako magugustuhan, sir? Simpleng empleyado lang naman ako. Hindi naman kailangan may rason palagi, di ba? Pero kung required talagang sumagot, gusto kita dahil mabait ka, masipag at maganda. Pinamuluhan ng pisngi si Sofia. Buti na lang, dumating na ang waiter, dala ang kanilang orders, kaya naibaling nila sa pagkain ang kanilang atensyon. Salamat ulit sa libreng dinner, Sir Tres. Sabi ni Sofia nang alalayan siya ni Tres pababa ng kotse. Inihatid kasi siya ng binata sa bahay nila. You're welcome, crush. Hirit ni Tres. Napanguso ang dalaga habang natatawa naman ang binata sa sariling sinabi. Gusto sana kitang yayaing pumasok sa loob para maipakalala kita sa mga kapatid ko. Kaso tulog na nga pala ang mga yun, kaya sa susunod na lang. May susunod pa? Papayag kang pumunta ulit ako dito? Oo naman, sir. Wala namang masama doon, di ba? Wala nga. Ngisi ni Tres. Hinintay muna ni Tres na makapasok ang dalaga sa loob ng bahay bago siya tuluyang umalis. Nakangiti pa ang dalaga hanggang sa makapasok sa bahay nila. Sobra siyang nag-enjoy sa dinner nila ni Tres. Bakit ka nakangiti, ate? Ang creepy mo. Puna ni Shine. Napatalon sa gulat si Sofia. Sa sobrang saya niya kasi ay hindi niya na napansin si Shine sa gilid niya. Nakakunot ang noo ni Shine habang sinusuri ang mukha ng ate niya. Nandyan ka pala? Bakit kusing ka pa? Shine, maaga pa ang pasok mo bukas ah. Ani Sofia habang naguhubad ng sapatos niya. Nauuhaw lang ako, ate. Bakit ka nga pala nakangiti? Nakangiti ba ako? Hindi kaya. Depensa ni Sofia at napaiwas ng tingin. Huling-huli ko kaya, ate. Kakaiba yung ngiti mo. Ngiting in love. Sira, walang ganon. At saka ano bang alam mo sa ngiting in love? Hindi ka pa nga nai-in love eh. May boyfriend ka na ano? Sita ni Sofia sa kapatid niya. Wala pa, ate. Pero ganyan kasi ang ngiti ng mga kaibigan ko sa tuwing may nagugustuhan sila o kapag may nagpapakilig sa kanila. Kaya curious lang ako kung lalaki ba ang dahilan ng pagngiti mo ng ganyan. Napabuntong hininga si Sofia. Kanino naman ako kikiligin, aber? Baka doon sa gwapong lalaki na naghatid sa'yo. Pagkibit balikat ni Shine. Nakita mo yon? Laglag pa ngang tanong ni Sofia. Opo, sumilip ako sa bintana at hindi ko naman inaasahang ikaw ang bababa doon sa kotse kasama yung gwapong lalaki. Sino ba yun, Ate Sofia? Boss ko lang yun. Boss lang? Nothing more? Nothing else? Mamatay man? Matulog ka na, Shine. Sagutin mo lang kasi ako, ate. Simangot ni Shine. Nagpipigil lang ngiti si Sofia. Matutulog na ako, Shine. Good night. Sabi ng dalaga at nagmamadaling pumasok sa kwarto niya
bago pa siya kulitin ng lalo ni Shine. Maagang pumasok ng trabaho si Sofia at sumalubong sa kanya ang tsismisan ng mga katrabaho niya at inulan din siya ng masama at mapanghusgang tingin. Hinila ni Kim si Sofia papasok sa locker room. Ano bang nangyayari? Bakit marami atang galit sa akin sa labas? Kakaiba sila kung makatingin. Nagtatakang tanong ni Sofia. Hinawakan ni Kim ang magkabilang balikat ng kaibigan at tinignan ito ng diretso sa mga mata. May kumakalat kasi na chismis. May nakakita daw sa'yo. Ha? Anong chismis? At saka tungkol ba sa akin? Bakit? Anong issue ba? Anong ginawa ko? Sunod-sunod na pagtatanong ni Sofia kasi wala talaga siyang kaide-ideya kung ano ang nagawa niyang masama. Maraming nakakita na madalas kayong nagsasabay ni Sir Tres pa uwi. At saka may nakakapansin rin na masyadong nagiging malapit ka na kay Sir Tres. Iniisip tuloy ng iba na nilalandi mo si Sir. Iniisip nila na pineperahan mo lang siya at hindi trabaho ang habol mo dito sa kumpanya, kundi si Sir Tres mismo. Aha! Wala naman akong ganong intensyon kay Sir Tres eh. Hindi ko naman siya pineperahan, Kim. Alam ko, Sofia, kasi kilala kita. Pero iba ang tingin nila sa'yo. Hindi ka naman kasi nila lubusang kilala, gaya ng pagkakakilala ko sa'yo. Anong gagawin ko nito? Ano ba kasi ang estado niyong dalawa ni Sir Tres? Magkaibigan lang kami ni Sir. Magkaibigan lang? Sure na yan? Napaiwas ng tingin ang dalaga. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan niya. Naniligaw siya sa akin. Bigla na lamang tumili si Kim at pabirong sinabunutan ang kaibigan. OMG girl! Ganda mo talaga! Isang Tres Borromeo lang naman ang nanliligaw sa'yo. Sana all! Kinikilig na sambit ni Kim at suportado kung anumang namamagitan kina Sofia at Tres. Pero wag mo munang ipagsasabi sa iba ah. Baka mas lalo lang silang magalit sa akin. Tumango naman si Kim. Natigil ang pagchichismisa nila nang biglang pumasok si Edith. Hinagod nito ng tingin sa Sofia. Janitress ka dito, pero ibang trabaho na atang pinagkakabalahan mo, Sofia. Nagkatinginan sina Sofia at Kim. Hinawakan ni Sofia ang braso ni Kim dahil parang handa nang manapak si Kim dahil sa sobrang inis kay Edith. Good morning din po. Bati ni Sofia. Binaliwala ang sinabi ni Edith. Nagawa pang ngumiti ni Sofia sa kabila ng masamang tingin ni Edith sa kanya. Sa dami ng pwedeng landiin, ay si Sir Tres pa talaga ang napili mo. Gusto mo ata makaangat agad sa amin eh. Nilandi mo si Sir para ma-promote ka. Pasarig ni Edith. Sumasobran talaga yung gurang na to. Bulong ni Kim. Wala po akong nilalandi. Talaga ba, Sofia? Kalat na dito kung paano mo ginagawang sugar daddy sa Sir Tres. Pinipilit mo pa siyang ilibre ka sa mamahaling restaurant. Ha, abay, ang kapal naman ata ng mukha mo. Natawa si Sofia. Alam kong maling sumagot-sagot sa mas nakakatanda. Pero siguro, wala namang mali kung pagtatanggol kong sarili ko. Di po ba? Gusto ko lang pong linawin na hindi ko ginagawang sugar daddy si Sir Tres kasi wala naman akong hinihinging pera sa kanya. At isa pa, hindi ako nagpapalibre dahil siya ang kusang nanilibre. Magkaiba po yun. Natameme si Edith. Nagpipigil naman ng tawa si Kim. Huh! Kahit anong sabihin mo, malandi ka pa rin. Tse! Singhal ni Edith at padabog na lumabas sa locker room. Napahiya tuloy siya. Feeling main character kasi. Saad ni Kim at tawang-tawa pa rin sa reaksyon ni Edith. Masyado siyang judgmental. Komento ni Sofia at napailing na lamang. Samantala, hindi makapag-focus si Sofia sa trabaho dahil halos buong araw ay siya ang laman ng usapan ng ibang empleyado. Sofia, mag-lunch tayo. Aya ni Tres. Hindi umimik ang dalaga
at tinalikuran na lang niyang bigla si Tres. Napagpasyahan niya kasing iwasan muna si Tres para matigil na rin ang paghuhusga ng iba sa kanya. Tao lang rin naman kasi si Sofia at hindi niya maiwasang masaktan sa masasamang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Sinasabihan siya ng malandi wala naman siyang nilalandi. Sofia, pinapatawag ka ni Sir Tres sa opisina niya. Sabi ni Edith. Bakit daw po? Kurot noong tanong ni Sofia. Aba, malay ko. Makapapatalsigin ka na sa trabaho dahil sa pagiging malandi mo. Hindi po ako malandi. Kaya pwede ba? Tama ng kakasabi niyan. Hindi mo ako kilala, Aling Edith. At hindi mo alam kung paano ako magalit. Baka makalimutan kong head janitress ka dito. At baka bigla akong may pakain sa iyong hawak kong map. Mariing sambit ni Sofia. Hindi niya na hinintay pang makasagot si Edith at dire-diretso lang siyang lumabas sa locker room. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina ni Tres. Naabutan niya ang binata na nakaupo sa swivel chair at nasa kanya na kaagad ang mga mata nito. Seryoso ang tingin ni Tres sa kanya. Pinatawag mo daw po ako, sir? Ani Sofia at iniiwasang magtama ang paningin nila ni Tres. Bakit sir na ulit ang tawag mo sa akin? Hindi ba pwedeng Tres na lang palagi? Baka ramdam ko tuloy hanggang boss na lang ako at wala na akong ibang papel sa buhay mo. May halong pagtatampong sabi ni Tres. Iyon naman po talaga ang totoo, di po ba? Boss ko po kayo at empleyado mo lang ako. Hindi mo lang ako basta boss oh. Maniligaw mo rin kaya ako. Git ni Tres at sumimangot. Tungkol dyan lang po ba ang pag-uusapan natin, sir? Kasi kung wala na po, baka pwede na po akong umalis. May trabaho pa po kasi ako eh. Bakit ba ganyan ka? Anong ibig mong sabihin? Iniiwasan mo ba ako? Hindi na dapat ako magtanong. Kasi halata naman na iniiwasan mo ako. Bakit mo ba ako iniiwasan? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Okay naman tayo nitong mga nakaraan. Wala ka pong ginawa, sir. Wala naman pala. Pero bakit ka umiiwas? Kasi, yun po ang tama. Tama? Paano naging tama ang pag-iwas mo sa akin? Tell me. Kasi nababaliw na ako kakaisip, Sofia, na hindi ako makafocus sa meetings ko. Kasi iniisip ko kung bakit mo ako iniiwasan. Sunod-sunod na napalunok si Sofia. I love you, Sofia. At sa tuwing umiiwas ka, nasasaktan ako. So stop ignoring me. Hindi ko na kaya. Hindi ko dapat sabihin pa sa'yo to. Pero siguro kailangan mo na ring malaman. Kalat na sa buong kumpanya ang madalas nating pagsasama. Sinasabi ng karamihan na sugar daddy daw kita at pineperahan lang kita. Sinasabihan nila akong malalandi dahil sa kakadikit ko sa'yo. Ang iwasan ka, ang pinakamagandang solusyon, Sir Tres. Ayoko ng gulo. Bakit mo papakinggan ang sasabihin ng iba? Hindi naman sila kasali sa kung ano man ang meron tayo. Hindi sila ang magdedesisyon para sa atin, Sofia. Hindi ka naman nila kilala, kagaya ng pagkakakilala ko sa'yo. Hindi ka malandi at hindi mo ako pineperahan. Ni piso nga'y wala kang hiningi mula sa akin. Ikaw mismo ang alam yun sa sarili mo. Kaya bakit ka magpapa-apekto sa mga taong wala namang naiambag sa buhay mo? Sino-sino ba ang mga yan? Bakit nagchichismisan sila sa oras ng trabaho? At hindi mo naman ako nilalandi ah. Ako kayang lumalandi sa'yo. Tumayo si Tres mula sa swivel chair at dahan-dahang humakbang papunta sa kinaroroonan ni Sofia. Marahang hinawakan ni Tres ang kamay ni Sofia. Wag mo na akong iwasan, please. Paglalambing ni Tres, tumango ang dalaga at parang nahipnotismo sa titig ni Tres. Akmang yayakapin na sana ni Tres sa Sofia. Kaso, biglang bumukas ang pinto at niluwan nito si Dos at Uno, ang mga pinsan ni Tres. Epal naman tong mga to. Ngiwi ni Tres at sinamaan ng tingin ang mga pinsan niya. Ang pangit naman ang bungad mo sa amin. Puna ni Dos at umupo sa sofa. Bakit naman kayo nandito? Asik ni Tres. Bawal ba?
Parang hindi ka naman namin pinsan ah. Depensa ni Uno. Sino siya? Siya na ba yung nililigawan mo? Yung palagi mong bukang bibig sa amin? Usisa ni Dos habang nakatingin kay Sofia. Bakit kamukha niya si… Namutla si Uno habang nakatitig sa mukha ni Sofia. Mariing ikinuyom ni Tres ang kamao niya. Nagpipigil na masapak ang mga pinsan niya dahil sa pambubuking nito sa kanya. Magandang araw po, sir. Bati ni Sofia sa mga bisita ni Tres. This is Sofia, my future girlfriend. Saad ni Tres. Uminit ang pisngi ng dalaga at parang may paru-parong nagsisiliparan sa tiyan niya nang marinig ang sinabi ng binata. Ako nga pala si Uno, pinsan ni Tres, at ang numero unong pinakagwapo sa aming tatlo. Pagpapakilala ni Uno sa kanyang sarili at naglahad ng kamay, pero hinawi lang yon ni Tres. Ako naman si Dos. Sabat ni Dos at kinindatan si Sofia. Dukutin ko kaya yung mata mo, Dos. Sita ni Tres dahil nakita niya ang ginawang pagkindat ni Dos kay Sofia. Chill, masyadong mainit yung ulo mo. Hindi ko naman aagawin si Sofia. May jockey na kaya ako. Natatawang sabi ni Dos. Si Jackie ay kasalukuyang nililigawan naman ni Dos. Pagpasensya naman na itong mga pinsan ko. Kinulang kasi sa vitamins yan nung mga bata pa kami. Kaya ganyan sila. Ani Tres at sinanyasan sila Uno at Dos na umalis. Ayos lang naman sir. Nakakatuwa nga po eh. Halatang close na close kayong magpipinsan. Biglang tumawa ng malakas si Dos kaya sabay-sabay na napatingin sa kanya ang lahat. Ano namang nakakatawa? Asik ni Tres. Sir, ang tawag niya sa'yo. Mukhang wala ka ng pag-asa, Tres. Hindi man lang first name basis ang tawagan niyo. Pang-aasar ni Dos. Hindi naman sir ang tawag niya sa akin kapag kaming dalawa lang. Pili yung sabi ni Tres. Mauna na po ako, Sir Tres. Paalam ni Sofia at lumabas na ng opisina. Pagkatapos maglinis si Sofia ay tumambay muna siya sa locker room. Naabutan niya doon si Kim. Tapos ka na sa paglilinis? Usisa ni Kim. Tumango naman si Sofia. Nakilala ko nga pala yung mga pinsan ni Sir Tres. Pagkukwento ni Sofia. Talaga? Ang gwagwapo no? Sinong mas bet mo sa kanila? Kinikilig na tanong ni Kim. Kay Sir Uno at Dos ba? Wala. Nagagwapuhan lang ako at saka ang bait nila. Nakakatawa rin. Malamang mula sa kanilang dalawa kasi si Sir Tres ang bet mo. May feelings ka na ba para kay Sir Tres, Sofia? May bala ka bang sagutin siya? Ilang buwan na siyang naniligaw sa iyo ah. Kiryosong tanong ni Kim. Napangu sa Sofia. Mahal mo na no? Oo, mahal ko na nga siya. Pag-amin ni Sofia, kaya halos mag-isay na si Kim sa sobrang kilig. So, sasagutin mo na siya? Baka, pero nagdadalawang isip kasi ako eh. Baka mas lalo lang akong pagchismisan dito kapag naging kami ni Sir Tres. Go na yan, girl! Huwag mo nang pansinin yung ibang tao. Naiinggit lang sila sa'yo kasi sa aming lahat dito, ikaw lang ang pinansin ng todo-todo ni Sir Tres. Kaya kung ako sa'yo, sasagutin ko na agad si Sir Tres. Total package na yun eh. Gwapo, mabait, matalino at gentleman pa. Bonus na lang ang pagiging mayaman niya. Malalim na napaisip si Sofia. Nagsipag si Tres sa panliligaw at ipinaparamdam niya talaga kay Sofia na seryoso siya sa panliligaw at mahal niya ang dalaga. Ipinakilala ni Sofia si Tres sa mga kapatid niya. Akala niya ay magtatampo ang mga ito kasi matagal bago niya sinabi sa kanila na may manliligaw na siya. But surprisingly, tuwang-tuwa ang mga ito kay Tres. Mabait kasi ito at magaling siyang makitungo sa mga bata. Nilinaw na rin ni Tres sa lahat ng empleyado ang relasyon nila ni Sofia kaya mas lalong pinag-usapan si Sofia sa kumpanya. Pero wala na siyang pakialam sa mga ito. May stress lang siya kung iintindihin pa niya ang mga epal sa paligid. Isang araw, dinala ni Tres si Sofia sa kondo niya
kasi may balak siyang ipakilala kay Sofia. Na-excite naman si Sofia at sa isip-isip niya ay baka parents ni Tres ang makikilala niya. Dito ka lang, tatawagin ko lang siya. Sabi ni Tres at pumasok sa isang kwarto. Naiwan sa sala si Sofia. Inilibot niya ang paningin niya sa malaking condo unit ni Tres. Napansin niya ang isang picture frame na nakatumba. Kinuha niya iyon para sana isaayos, pero natigilan siya nang makita ang babae sa picture. Maputi ito at maganda. May maikling buhok pero napakunot ang noo ni Sofia nang napagtanto niya na kamukha niya ang babaeng nasa picture. Kamukha niya pero social na version nga lang. Bakit? Magkamukha kami. Sino ba to? Magkamukha kami pero sure ako na hindi ako ang babaeng to. Takang tanong niya habang sinusuri ang mukha ng babae. Sofia, Tawag ni Tres. Sa sobrang gulat ay nabitawan niya ang picture frame. Nalaglag ito sa sahig at nabasag. Sorry, lilinisin ko na lang. Trantang sabi niya at lumingas sa paligid para sana maghanap ng walis at dustpan. ang maid ko na lang ang maglilinis niyan. Awat ni Tres at tinawag ang maid niya. Mabilis na nilinisan ng maid ang mga nagkalat na bubog sa sahig. Yung babae sa picture. Saad niya kasi hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mukha ng babae. Palaisipan pa rin sa kanya kung sino nga ba ito. Namutla si Tres. Magkamukha kami. Tres, paano nangyari yun? Wala naman akong kakambal. Naguguluhang sabi niya. She's my wife. Pag-amin ni Tres. Napakurap si Sofia at bahagyang umawang ang labi niya dahil sa naging revelasyon ng binata. Magkamukha kayo. Pero wala naman kayong koneksyon sa isa't isa. Asawa mo siya? May asawa ka? Tapos kamukha ko pa? Bakit? Hindi ka nakontento sa mukha niya kaya ginawa mong dalawa? Ha, ang taray mo naman. Maghahanap ka na nga lang ng gagawing kabit. Kamukha pa ng asawa mo. Hindi mo sinabi sa akin na may asawa ka na pala, Tres. Kung alam ko lang, hindi na sana kita hinayaang makapasok sa buhay at puso ko. Hindi ko pinangarap na maging number 2. Kabit at kirida mo lang. Let me explain. Eh di mag-explain ka. Patay na siya. Siya si Rika. Ang asawa ko. Namatay siya 4 years ago. Ngayon, gets ko na. Kaya pala niyakap mo ako nung una mo akong nakita. Kasi akala mo, ako yung asawa mo. Siya pala yung kamukha ko na sinasabi mo. Kaya pala pilit kang nakikipag-close sa akin noon. Kasi iniisip mo na ako siya. Aminin mo nga sa akin, Tres. Minahal mo nga lang ba ako dahil kamukha ko ang asawa mo? O baka naman never mo akong minahal kasi nakikita mo lang si Erica sa akin. Sasagot pa sana si Tres. Kaso, isang batang babae ang bigla na lamang sumulpot at umiiyak na niyakap nito si Sofia. Mami, buhay ka po! Hikbi ng bata. Ang batang ito ay si Colette, ang nag-iisang anak ni Tres mula sa namatay niyang asawa. Colette, hindi siya ang mami mo. Come here. Ani Tres at marahang hinila ang bata palayo kay Sofia. Kinarga ni Sofia ang bata. Bakit hindi, Daddy? Kamukha niya po si Mami, oh! Pinunasan ni Tres ang luha ng anak niya. Hindi umimik si Sofia at nagmamadali itong lumabas sa kondo ni Tres. Ibinigay muna ni Tres si Colette sa yaya nito bago niya sinundan si Sofia. Akmang sasakay na sana si Sofia sa elevator pero pinigilan siya ni Tres. Hinawi ng dalaga ang kamay ni Tres na nakahawak sa kanyang braso. Mag-usap muna tayo. Hayaan mo akong paliwanag. Tama na siguro, Tres. Hindi ko na kailangan ng eksplanasyon. Kasi nasabi mo na yung gusto kong malaman. At isa pa, sa dami ng nilihim mo sa akin, sa tingin mo ba, kaya bakit ang pagkatiwalaan? Inilihim mo sa akin na may asawa ka at kamukha ko pa. Pati ang pagkakaroon mo ng anak, hindi mo sinabi sa akin. Ano lang ba ako sa'yo, ha?
Mahal kita, Sofia. Hindi ko sinabi kaagad sa'yo. Kasi natatakot ako na baka layuan mo ako. Ganun ba kababahong tingin mo sa akin? Ha, Tres? Mahal kita at handa akong intindihin ka. Pero sa ngayon, ayoko na. Never mo akong minahal. Nakikita mo lang si Erika sa akin. Hindi totoo yan. Totoong mahal kita. Oo, inaamin ko na noong una ay kaya kita nilapitan dahil kamukha mo si Rika. Pero noong unti-unti na kitang nakikilala, ay nagbago yung pananaw ko, Sofia. Narealize ko na mahal na kita. Mahal kita, hindi dahil kamukha mo ang namatay kong asawa. Kundi, mahal kita dahil ikaw si Sofia. Hindi umimik si Sofia at tinalikuran na si Tres. Inis namang sinuntok ni Tres ang pader. Ayos ko lang ba, miss? Tanong ng taxi driver na sinakyan ng dalaga. Hindi po, pero sana nga, okay na lang ako. Iyak ni Sofia. Inabutan siya ng tissue. Kaagad namang pinunasan ni Sofia ang luha niya. Love life ba yan, miss? Lalaki pa ang nagpaiyak sa'yo. Ganoon na nga po. Kaya mo yan, miss. Lalaki lang yan. Salamat po. Dahil broken-hearted ka, ililibre ko ng pamasahe mo. Ay, Manong, siya lang? Paano naman ako? Sabat ng isang pasahero. Broken-hearted ka din ba? Hindi po. Iling ng isang pasahero. Hindi naman pala eh. Di wala kang libreng pamasahe. Ismid ng driver. Bahagyang natawa si Sofia. Kahit papaano, ay gumaan ang loob niya. Buti na lang nasa eskwela ang mga kapatid ni Sofia, kaya hindi nila makikita ang pamumugto ng mga mata niya dahil sa labis na kanyang pag-iyak kanina. Nagkulong si Sofia sa kwarto niya. Tinatawagan naman siya ni Tres, pero hindi na nag-abala pa si Sofia na sagutin ang tawag niya. Ayaw niya munang makausap ito sa ngayon. Daddy, kung hindi siya ang mami ko, bakit magkamukha po sila? Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, ay may mga kamukha tayo. It just happen na kamukha ng mami mo ang tito Sofia mo. Pero bakit po siya biglang umalis kanina? Hindi ba siya masaya na nakita niya ako? Dad, ayaw niya ba sa akin? Malungkot na tanong ni Colette. Pinisil ni Tres ang ilong niya. Nagulat lang siya. Yaan mo, kakausapin ko ulit si Sofia. I want her to be my mom, Dad. Gusto ko rin na mangyari yan, Colette. Do you love her? Oo naman. Mahal na mahal ko ang tita Sofia mo. Niyakap ni Tres ang anak niya. Ate, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho ah. Puna ni Shine. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Sofia. Nakatalakbong ito ng kumot. Nag-resign na ako. Po? Bakit naman biglaan, ate? Sayang naman ang trabaho mo doon. Alam ba ito ni Kuya Tres? Nag-away ba kayo ni Kuya Tres, ate? Hindi pa rin umiimik si Sofia. May narinig na busina si Shine, kaya lumabas muna siya ng bahay para silipin ang bisitang dumating. Nakita niya ang kotse ni Tres sa labas ng bahay nila. Bumaba doon si Tres, dala ang isang kumpol ng pulang rosas. Kuya Tres! Sinalubong ni Shine si Tres. Nandyan ba ang ate mo? Opo, nagkukulong sa kwarto niya. Bakit po ba nagkaganon si ate? Ano po ang nangyayari? Mamaya ko nalang ipapaliwanag sa'yo. Pwede ko ba siyang makausap muna? Oo naman, Kuya Tres. Iginiya ni Shine si Tres patungo sa kwarto ni Sofia. Ate, may bisita ka. Anunsyo ni Shine. Sino? Si Kim ba? Hindi po si Ate Kim eh. Ibang bisita po. Maiwan ko na po kayo. Umalis na si Shine, kaya naiwan si Tres at Sofia sa kwarto. Umahon ang dalaga sa kama niya at nilingon si Tres. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko mag-sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Sa tingin mo, madadaan mo ako sa pagganyan-ganyan mo, Tres?
Hindi mo naman ako kailangan patawarin ka agad. Kasi alam ko naman na it takes time to forgive someone. Mabuti naman alam mo. May dala nga pala akong bulaklak. Anong gagawin ko dyan? Itatanim? Inilapag ni Tres ang bulaklak sa bedside table ni Sofia. Napabuntong hininga na lamang si Tres. Alam kong hindi ka pa rin kumbinsido. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo ulit na mahal kita, Sofia. Mahal na mahal. Bahagi na lang si Rika ng nakaraan ko. Pero ikaw, bahagi ka ng present at future ko. Matagal na siyang nawala at nakamove on na rin ako. Napanguso ang dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng guilt dahil masyado siyang nagpadala sa kanyang emosyon at hindi niya na nagawang pakinggan ng maayos ang paliwanag noon ni Tres. Kung ayaw mo ako makita, ay aalis na ako. Tawagan mo lang ako kung handa ka nang kausapin ulit ako. Saad ni Tres. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Tres. Bakit ka tumatawag? Magkaharap lang naman tayo. Kunot noong tanong ni Tres. Ang sabi mo kasi, tawagan kita kung handa na ako makausap ka. Handa na ako, Tres. Pinapatawad na rin kita. And sorry din kasi inaway kita. Nagliwanag ang mukha ni Tres. Bumaba si Sofia mula sa kama niya at niyakap si Tres. Pagkatapos ng yakapan ay hinalikan nila ang isa't isa. Lumalim ang halik na iyon na kaagad rin namang nilang itinigil bago pa sila umabot sa kung saan. I love you. At hindi ako mapapagod kakasabi at kakaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal, Sofia. Naluha ang dilaga. Na-touch siya sa sinabi ni Tres. Bumalik na ulit sa dati ang kanilang relasyon. Gusto ni Sofia na makipag-close sa anak ni Tres, kaya naman inusisa niya si Tres tungkol sa anak nitong si Colette. Matalinong bata si Colette. 5 years old pa lang siya, pero sobrang talino na. Napakabait rin niyang bata at talent niyang sumayaw at kumanta. Anong pagkain ang paborito niya? Balak ko sana siyang ipagluto. Pambawi ko sa kanya kasi nung una kami nakita, hindi ko siya pinansin. Ayoko namang isipin niya na galit ako sa kanya. Adobong paborito niya. Adobong manok. Adobong baboy. Adobong sitaw. At kahit adobong dinosaur pa yan, kakainin niya. Basta adobo. Pareho pala kami. Paborito ko rin yung adobo eh. Yung paborito lang ba ni Colette ang gusto mong malaman? Paano naman yung akin? Hindi mo ba ako ipagluluto? Ano bang paborito mo? Bigla na lamang hinalikan ni Tres ang labi ni Sofia. Ito ang paborito ko. Bilyong sabi ni Tres pagkatapos niyang nakawan ng halik si Sofia. Pinamulahan ng pisngi ang dalaga at mahina niyang hinampas ang braso ni Tres. Loko ka talaga. Baka may makakita sa atin. Wala namang ibang tao dito sa rooftop bukod sa ating dalawa. Ani Tres at natawa. Nasa rooftop kasi sila ng company building ni Tres. Break time kasi at napagpasyahan nilang makita sa rooftop para mag-bebe time. Nakasandal si Tres sa railings habang pinagmamasdan si Sofia na nakatitig sa kawalan habang nililipad ng hangin ang kanyang buhok. Hindi ako makapaghintay na pakasalan ka. Biglang sabi ni Tres. Kasal? May balak ka na pakasalan ako, Tres? Of course. Kung pwede nga lang ngayon na kagad eh. Napangiti si Sofia at sinubsob ang mukha niya sa dibdib ni Tres. Mga ilang minuto pa silang nagstay sa rooftop. Ngiting tagumpay ba yan, Sofia? Nagtagumpay ka na sa pang-aakit kay Tres. Tamad na lingon ni Sofia si Aling Edith. Opo, ngiting tagumpay na nga ito. Pero hindi dahil sa pag-aakit ko kay Tres, kundi dahil may boyfriend na ako. At ikaw, wala. Alam mo, Aling Edith, dapat po nang itigil ang kakapuna mo sa buhay ng iba. Lalo na kung wala naman itong ginawang masama sa'yo. At ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? Matagal ko nang napapansin na ako palagi ang pinag-iinitan mo. Paano hindi init ang ulo ko sa'yo? Masyado kang pabida. Ako po ba talagang pabida? Oo,
Ikaw, alam nga naman ako. Enough. Edith, bakit mo kinakausap ng ganyan ng girlfriend ko? Sabat ni Tres at masama ang tingin kay Edith. Namula si Edith at natameme. Hinawakan ni Tres ang kamay ni Sofia. Wala kang karapat ng kausapin ng ganyan ng girlfriend ko. At hindi naman parte ng trabaho mo ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Alam kong matagal ka na nagsisilbi dito sa kumpanya ko. Pero, hindi ako magdadalawang isip na patalsikin ka kapag narinig ko ulit ang pinagsasabi mo kay Sofia. Hindi ko tinotolerate ang ganyang pag-uugali, lalo na dito sa kumpanya ko. Sermon ni Tres. Nahihiyang napayuko si Edith. Tama na yan, Tres. Sorry po, sir. Bakit ka sa akin nagsasorry? Hindi ba dapat kay Sofia? Napatingin si Edith kay Sofia. Pasensya ka na, Sofia. Bakit hindi naman mukhang sincere? Tres, tama na yan. Awat ulit ni Sofia at hinila na lang si Tres palabas ng locker room. At sa sure naman si Sofia, magtatanda na si Edith. Pinagalitan ba naman ni Tres? Bakit mo ako pinigilan? Kasi, tama na yung mga sinabi natin sa kanya. Paniguradong titigilan niya na rin ako. Kailan ka pa niya ginaganon? Huwag na lang natin siyang pag-usapan. Smile na. Iwas negative vibes muna tayo. Kapag may umawi ulit sa'yo, huwag kang magdadalawang isip na sabihin sa akin Sofia. Boyfriend mo na ako. At ako nang magpoprotekta sa'yo. Hindi ko hayaan na api-apihin ka lang ng ibang tao. Salamat, Tres. Dinalaw ni Sofia ang anak ni Tres na si Colette. Nag-doorbell siya at kaagad naman siyang pinagbuksan ni Tres. Nabitawan ni Colette ang hawak niyang color pencil noong nakita niya si Sofia. May bisita tayo, anak. Anunsyo ni Tres. Nakangiting binalingan ni Sofia si Colette. Hi, Colette. I'm Sofia. Nag-meet na tayo dati. Bati ni Sofia. Nagtago si Colette sa likuran ni Tres. Nandito si Tita Sofia mo kasi gusto niyang makipag-close sa'yo, anak. Ayos lang ba yun? Marahang sabi ni Tres. Umalis si Colette mula sa likuran ng binata. Talaga po? Gusto mong makipagkaibigan sa akin, Mami? Tita Sofia? Natutuwang tanong ni Colette. Oo, may dala nga pala akong adobo para sa'yo. Nasabi kasi sa akin ng daddy mo na favorite mo daw ang adobo, kaya ginawan kita. Saad ni Sofia at iniabot kay Tres ang Tupperware. Parang may humaplos sa puso ni Sofia nang bigla na lamang siyang niyakap ng bata. Nagkatinginan sina Sofia at Tres at pareho silang napangiti. Habang busy pa si Tres ay nakipag-usap muna si Sofia kay Colette. Kamukha mo po talaga si Mami. Pareho ba kaming maganda? Opo, pareho rin po kayong mabait, Tita Sofia. Pwede po bang Mami na lang ang itawag ko sa'yo? Baby pa kasi ako noong nawala si Mami Rico. Kaya wala akong naaalalang memories namin together. Can you be my mommy po? Oo naman, Colette. Naluluhang sambit ni Sofia habang hinahaplos ang buhok ng bata. Magpapakasal na po ba kayo ni Daddy? Biglang tanong ni Colette. Gusto mo ba ako para sa daddy mo? Yes po! Gusto po kita maging totoong mommy. Niyakap ni Sofia ang bata. May anak ka rin po ba? Wala, pero may mga kapatid ako. Matanda lang sila na ilang taon sa'yo. Talaga po? Pwede ko po ba silang makilala para marami na po akong kalaro? Oo naman, Colette. Next time, mamimit mo rin sila. Excited na po ako, Mami! Kinikilig na sambit ni Colette. Tama ba ang narinig ko? Mami ang tawag niya sa'yo? Nakangising tanong ni Tres. Tumango si Sofia. Mukhang wala ka na talagang taka, Sofia. Pakasalan mo na ako para maging isang pamilya na tayo. Hirit ni Tres. Pwede mag-propose ko? Pabirong sabi ni Sofia. Napamaang si Tres at bigla na lamang itong lumuhod sa harapan ng dalaga at naglabas ng isang kulay pula
at maliit na box na naglalaman ng isang mamahaling singsing. Anong ginagawa mo? Ang sabi mo mag-propose ako. Ito na. Natatawang sabi ni Tres at hinawakan ng isang kamay ni Sofia. Ngayon na? Now na agad? Teka, hindi ako prepared. Sofia, wala pang 1 taon na relasyon natin. Pero gusto kong malaman mo na kahit sa sandaling panahon na naging girlfriend na kita, ay puno yun ng saya. Sa sandaling panahon na nakasama ka na, ay sigurado na agad ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Gusto ko na ikaw ang maging nanay ng mga anak ko. Kaya naman, Sofia, will you marry me? Say yes, Mommy! Say yes! Tili ni Colette habang pumapalakpak pa. Nangingilid na ang mga luha ni Sofia. Nag-uumapaw sa galak ang puso niya. Hindi mo kailangan sumagot ka agad. Hindi naman kita minamadali. Maagap na sabi ni Tres. Ay, hindi pala kailangan sumagot ka agad. Sige, bukas ko na lang ibibigay ang sagot ko. Pangaasar ni Sofia. Napanguso si Tres. Pero kung may sagot ka naman no, pwede mo nang sabihin ngayon. Anong sagot pa ang gusto mong marinig, ha? Siyempre yes. Iiyak ako kapag no. Biro lang. Eh di yes. I will marry you, Tres. Yes? Tama naman ang pagkakarinig ko, diba? Nag-yes ka. Thank you, Sofia. I love you so much. Natutuwang sabi ni Tres at bigla na lamang binuhat si Sofia. I'm so happy, Mommy and Daddy. Magiging isang family na tayo, sabi ni Colette. Anak, close your eyes muna. Utos ni Tres sa kanyang anak. Kaagad namang pinikit ni Colette ang mga mata niya. Noong nakapikit na ang bata, ay bigla na lamang siniil ni Tres ng halik sa labi si Sofia. Mahinang kinurot ni Sofia ang tagiliran ni Tres. Kalaunan, ipinakilala ni Sofia si Colette sa mga kapatid niya at tuwang-tuwa naman ang mga ito at kaagad na naging close kay Colette. Napakabibong bata kasi ni Colette. Colette, huwag masyadong tumakbo ng mabilis, baka madapa ka. Paalala ni Sofia. Nakikipaghabulan kasi si Colette sa mga kapatid ni Sofia. Yes, Mami! Halika nga muna dito. Pupunasan ko lang muna yung pawis mo at lalagyan ko ng towel ang likod mo para hindi ka matuyuan ng pawis. Kaagad namang lumapit si Colette kay Sofia. Masaya ka ba? Yes, Mami. Dati, kaming 3 lang ni Yaya at Daddy ang nagpe-play. Tapos ngayon, marami na akong kalaro. May Mami Sofia na ako. Tapos may Tita Shine, Tita Shami, tapos si Kuya Sander pa. Ang saya-saya ko po. Masaya din ako na nadagdagan na ang pamilya namin. Colette? I love you, Mami. I love you too, baby. Habang nilalambing ni Sofia si Colette, ay lumapit naman si Tres sa kanila. Anong ginagawa ng mag-ina ko? Tanong ni Tres, sabay halik sa noo ni Sofia at Colette. Dad, makikipaglaro lang po ako. Paalam ni Colette at umalis. Saan ka galing? Kanina pa kasi. Tanong ni Sofia. Kanina pa kasi nawala sa paningin niya si Tres. May ginawa ako. Ani Tres at nilabas ang flower crown na gawa sa santan flower. Inilagay niya ito sa ibabaw ng ulo ni Sofia. Para saan to? Corona ng reyna ko. Corny mo? Sabi ni Sofia pero kinikilig naman ito ng husto. Corny raw, pero kasing pula na ng kamatis yung mukha mo. Aminin mo na kasing kinikilig ka sa akin. Ako lang ang may kakayang pakiligin ka ng ganito, no? Hindi oh. Anong hindi? So, may iba pang nagpapakilig sa'yo? Meron. Si Coco Martin. Gwapo nun eh. Crush na crush ko. Nagkasalubong ang kilay ni Tres. Sino si Coco Martin? Ex mo? Pero ang sabi mo wala ka namang ex ah. Empleyado ko ba yan? Naguguluhang tanong ni Tres. Humagalpak ng tawa si Sofia. Halos sumakit na ang tiyan niya kakatawa sa reaksyon ni Tres.
Hindi ka pa nanonood ng TV? Sikat yun. Sumimangot si Tres at hindi umimik. Nagsiselos ka ba kay Coco Martin? Paano ako hindi magsiselos sa kanya? Eh siyang crush mo, tapos ako hindi. Eh di sana, ako na lang si Coco Martin. Para ako lang yung crush mo. Seryoso ba? Hindi mo talaga kilala si Coco Martin? Hindi. Sino ba kasi yan? At taga saan yan para makausap ko? Mas lamang naman siguro ako lang 100 paligo sa kanya, no? Artista yon. Sikat na artista. Crush ko lang naman yun. At saka, crush din kaya kita. Number 1 crush. Promise? Ako yung number 1, hindi si Coco Martin. Pag-iisipan ko. Charot, malamang ikaw. Halika na nga dito, crush. Huwag ka nang magselos. Hindi rin naman ako papatulan ni Coco Martin eh. Kaagad namang lumapit si Tres kay Sofia at niyakap nila ang bawat isa. Sa mga sumunod na buwan ay naging abala sina Sofia at Tres sa paghahanda sa kanilang kasal. Gusto ni Sofia ng simpleng kasal lang, pero ang grandeng kasal ang gusto ni Tres. Gusto ng binata na maraming bisita ang darating para marami ring makasaksi sa pag-iisang dibdib nila ni Sofia. Ikakasal ka na, Ate Sofia. Sobrang saya namin na Shami at Sander para sa'yo. Buong buhay mo, kami ang inuuna mo, kaya masaya ako na sarili mo naman ngayon ang uunahin mo. Bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Naluluhang sambit ni Shine. Shine, pag mo nga akong paiyakin, masisira ang makeup ko. Pabirong sabi ni Sofia. Hayaan mo na ate, waterproof naman yan eh. Kahit nakakasal na ako, nandito pa rin naman ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo papabayaan at aalagaan ko pa rin kayo, kagaya lang ng dati. At saka ang sabi sa akin ni Tres, isasama namin kayo sa bagong bahay na titirhan namin. Napakaswerte mo talaga kay Kuya Tres, ate. Bukod sa mahal ka niya, pinapahalagan niya kami na mga kapatid mo. Kaya botong-boto talaga ako sa kanya eh. Mula pa naman sa simula, alam ko nang si Kuya Tres ang lalaking para sa'yo. Sana makahanap rin ako ng lalaking kagaya ni Kuya Tres balang araw. Nagsimula na ang seremonya ng kasal. Habang naglalakad si Sofia sa gitna ng aisle, ay hindi napigilan ni Tres ang pag-agos ng kanyang mga luha. Naglalakad lang naman sa aisle ang babaeng pinakamamahal niya at ang babaeng pinapangarap niyang mapakasalan. Huwag kang umiyak, pinsan. Nung umiyak si Aljo sa kasal nila ni Kylie Padilla, nagkaiwalay sila. May sumpa yata kapag umiyak yung groom eh. Bulong ni Uno kay Tres. Pasimple namang siniko ni Tres si Uno. Hanggang dito pa naman epal ka, Uno. Umiyak lang, may sumpa na kaagad. Hindi ba pwedeng tears of joy lang? Bulong ni Tres pabalik sa pinsan niya. Hinila ni Dos si Uno paupo. Mamaya na natin busitin si Tres pagkatapos ng kasal. Saway ni Dos at piningot ang tenga ni Uno. Pagkatapos magpalitan ng idos, nina Tres at Sofia ay nagpalakpakan ang mga bisita. Inanunsyo na rin ng pari ang pagiging opisyal na mag-asawa nila. Pagkatapos ng kasal ay nag-honeymoon sila sa ibang bansa. Pangarap kasi ni Sofia na makapunta sa Thailand, kaya napagpasyahan ni Tres na doon na lang gawin ang honeymoon nila para memorable kay Sofia. Sa Bangkok nga sila nagpunta. Ito ang capital city ng Thailand at habang nakasakay sila sa SkyTrain ay todo kuha ng litrato si Sofia. Manghang-mangha siya sa ganda ng Thailand. Mula pa man noon ay dream destination niya na ito at masaya siyang napuntahan niya ito kasama ang asawa niya. Sa pictures ko lang doon nakikita dati, pero ngayon nandito na ako. Ako na mismo ang kumukuha ng pictures. Hinawakan ni Tres ang kamay ni Sofia at hinalikan ito. Makalipas ng ilang taon ng pagsama nila ay binayaan ng 2 anak sina Tres at Sofia. Isang lalaki at isang babae. Love should not be defined by social status. Lahat may karapatang magmahal, mahirap man o mayaman.
Ang tunay na pagmamahala ay hindi nakabase sa kung ano at saan siya nanggaling. Kung mahal mo ang isang tao, ay dapat tanggapin mo siya ng buo. I hope we all find the love that we deserve. And I hope we all find our own Tres Borromeo someday. Wakas.